mahalaga na ating pakinggan ngayong tanghaling ito. By the way, sa hindi po nakakilala po sa akin, ako po pala si Pastor Gilbert Tadeo, but they call me, para short na lang, Pastor Gibbs. And I'm from Kaitaas Alliance Church, but my responsibility to oversee ang Sitio Karahumi Alliance Bluetooth Church. is now ready to pair. Hindi pa ako kakanta, mamaya na. Okay. At of course, as part of the member natin ang sila Ate Nati and the family, so they approach us na papakasal nga itong dalawa. Praise the Lord, no? Salamat sa Panginoon dahil ito ay part ng ating pamilya. Okay? So, salamat sa Panginoon. Sasaksihan natin ngayon ang isang kapangyarihang tipan na may kapangyarihang magbigay ng di may paliwanag na kagalakan, kaligayahan, kapayapaan, pakikipag-ugnayan at pagmamahal. Walang ibang relasyon ng tao ang maaring lumalim ang relasyon ng mag-asawa. Maari itong magdulot ng sakit sa puso at kalungkutan at anumang iba pang relasyon ng tao. Minsan ang kasal ay hindi nagtatapos sa paraan na gusto ng lalaki. Ngunit hindi iyon ang dahilan upang maiwasan ang kasal. Dahil kadalasan ay nabibiktima tayo sa pag-asa sa kasal na higit pa sa anumang nilikha ng Diyos. Halimbawa, inaasahan natin na ang ating asawa ay perpekto. Yan palagi kaagad. Pag nakikita ni Abel, ito yung perfect na binigay ng Panginoon sa akin. Ha? No? Perfecto. Ang perfectong isa na ganap na nagpapasakop sa lahat ng ating pangangailangan at nais. Yun ang desire po natin. Ang layunin at katuparan ng pag-ibig na tanging si Kristo lamang ang makapagbibigay. Si Kristo lamang ang makapagbibigay ng nais at gusto po natin. At maganda. Lovelyn, si Abel ay hindi lamang isang gwapong tao, kundi isang mabuting tao. Isang maalalahanin. Tama yata, no? Maalalahanin. Ha? Makinig ka, Lovelyn. Talagang maalalahanin. Tama ba? Maalalahanin. Ha? At mapagkumbabang tao at nagmamahal sa Panginoon. I know, talagang deep inside, no? Nagmamahal ito sa Panginoon. Ngunit hindi siya si Jesus. Hindi po siya si Jesus. Hindi po siya si Jesus. Siya ay minsan, ikaw ay naiinis. Nainis ka, no? Yun yung mga minsan na ating napapansin, na siya ay makagawa ng mga pagkakamali. Kung naghahanap ka sa Kanya upang makumpleto ka, ikaw ay disappointed. Kung yan ang nasa isipan, disappointed ka. Siya minsan, kung titingnan po natin, no, kung naghahanap ka upang makumpleto, talagang ma-disappointed. Si Jesus lamang ang nakapagbibigay iyon ng kagaligayahan at layunin na iyong hinahanap. Abel, si Lovelyn ay isang maganda. Amen? Magandang tao. Isang mabuting tao, ngunit hindi siya si Jesus. Hindi siya si Jesus. Magkakamali siya. Magkakaroon siya ng imperfection.
Si Kristo lamang ang makapagbibigay sa iyo ng pag-asa at layunin na maaari mong pasasalamatan. Ngayon, kung ang kasal ay hindi tungkol sa paghahanap ng isang tao na makapagkumpleto sa iyo at magpaalis sa iyong lahat na problema, kasi minsan yung iba, mag-asawa na ako para mawala na itong problema. Di ba? Yung iba. Pero ibahin nyo si Abel, no? At mag-aalis ng iyong lahat na problema at kung ano ang layunin ng kasal. Ang kasal para sa isa ay tungkol sa pakikipagkapwa at tungkol sa pagkakaisa at procreation. Kaya magkaanak, madagdagan, no? Procreation. Ngunit sa huli ay tungkol sa Diyos. Ang pagkakasal ay tungkol sa Diyos. Hindi lang sa atin bilang isang tao, tungkol sa nilikha ng Diyos ang kasal upang bigyan tayo ng larawan ng pagmamahal ni Kristo sa simbahan. Kaya meron po tayong kasal kasi pinapakita ng Panginoon na ito ay pagmamahal sa simbahan. Kaya nga sinasabi sa Biblia na, husband, love your wife as Christ loved the church. Amen? Praise the Lord. We are all Christians here. And wife, submit to your husband as the church submit Christ. Oh, di ba? Submit. Ang pag-aasawa ay isang spiritual na gawain kung saan kung wala si Kristo ay mabibigo tayo. Tandaan po natin, kung wala si Kristo sa pag-aasawa, tayo po ay mabibigo. Tayo po ay mabibigo. Kapag nagpapakasal ka para lang maging masaya at mabibigo ka sa huli. Magpapakasal ka para masaya. Masaya ito, magpapakasal. Hindi nyo lang alam. Pastor, ano? Pero kung lalapit ka sa kasal na ay ang ideya ay tungkol sa paggawa sa iyo na maging banal kasi kasama ang Panginoon kaysa pagpapasaya sa iyo. Matutuklasan mo ang tunay na kahulugan ng kasal. Matutuklasan natin ang kahulugan ng kasal. Ngayon, ang isang bagay na rehas tungkol sa kasal ay na ibunyag ang tunay na ikaw. Inihayag nito ang iyong makasariling mga hilig at lahat ng maliliit na bagay na maitatago mo sa iba maliban sa iyong asawa. At habang ang mga pagkakamali na iyon ay dinadala sa bukas at habang nakipagpunyagi ka sa kanila bilang isang mag-asawa ay magpatanto mo ang pangangailangan na maging biyaya at pagpapatawad. At higit sa lahat ay umasa sa Diyos para sa tagumpay. Tandaan po natin, ang pag-asawa ay plano ng Diyos. At sa Kanya lamang natin ito ginagawa ng may kagalakan. Sa Kanya lamang magiging matagumpay ang kasal na iyon. Mula sa awit 127, sabi dito, maliban nga na si Yahweh ang nagtatag nitong bahay, ang ginawa ng nagtayo ay wala ring kabuluhan. Maliban nga si Yahweh ang sa lungsod ang gumabay, ang pagmamasid ng bantay ay wala ring saysay. Ang talatang ito ay nagpapadala sa atin ng katotohanan na ang bawat pagsisikap ay dapat na nakabatay sa isang relasyon sa Diyos. At na lalo na totoo sa mga ito ay dumarating sa ating mga kasal. Kung ang inyong pagsasama ay upang maging matatag kung nais nilang luwalhatiin ang Diyos, kung nais nilang magpagpalain ang ibang kailangan nilang itayo sa bato ng isang matatag at seryosong relasyon sa Panginoong Hesukristo.